Na po sa pag-aaral, magkaroon lang po tayo ng priority at susunod naman na po ayun. Sa mga kabataan po nag-aspire, wag niyo pong ililimit yung sarili nyo. Maniwala po kayo sa kakayahan nyo at lalong magtiwala sa magagawa ng Panginoong Diyos. Sumunod po kayo sa mga magulang nyo. Huwag po kayong magbibigay ng kahapisan sa kanila. Huwag kayong lalayo doon sa mga values, lalong-lalo na sa mga aral ng Diyos na tinuturo sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang mga kautusan ng Diyos na itinuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa iglesia ang naging unang sandata nila sa pakikipagdigma sa karahasan. Ang mga aral na itinuturo ng pamamahala ang nagpalakas sa kanila sa tuwing may kalungkutan o kung sila man ay nasa gitna ng panganib o nasa bingit ng kamatayan. Maraming salamat po sa pangunguna nyo sa buong iglesia at lagi po sana kayong gabayan ng ating Ama. At kung ano man po ang aktibidad na inyong inilulunsad, lagi po kami makikipagkaisa. Mahal na mahal po namin kayo. Kami po ay nangangako na magiging kaisa nyo po kami lagi sa inyong mga adhikain at nawa po ay tulungan po kayo at patuloy kayong pagpalain ng ating Ama. Salamat po sa patuloy po na pagmamalasakit, pagtuturo po sa amin. Ito pong salita ng Diyos na inyong pinapaabot po sa amin. Siya po ay nagiging saligan po namin sa araw-araw namin pamumuhay na kahit ano pong masagupan ng bawat isa sa amin is patuloy po kaming maninindigan sa aming pagka-Iglesia ni Cristo. Sila'y mga bayaning handang humarap sa bangis ng kapaligiran, sa ligalig ng lipunan at malabis na kalungkutan. Ngunit una sa lahat, handa silang ialay sa Diyos ang lakas at buhay na tinamo anuman ang mangyari sa unahan ng kanilang paglalakbay. Wala pong panghihinayang sa akin na maging isang alagad ng batas sapagkat masampalataya po kung ito po yung itinulot ng Diyos na maging propesyon ko. Sa mga pagpapanata ko po sa ating Panginoong Diyos, hinihiling ko po na lagi akong samahan sa lahat ng sandali ng aking buhay upang may taguyod ko po ang aking kahalalan, lalo na po ngayon na nagsisimula pa lamang po akong bumuo ng aking pamilya. Ano man po ang mga pagsubok na daanan ko at ng aking asawa ay mapagtagumpayan po namin at lalo po namin mabigyan ng kalulahatian ng ating Panginoong Diyos. Kami po ay naninindigan na kahit saan po kaming dako mapunta o madestino, kami po ay patuloy na makikipagkaisa sa pagpapalaganap mga utos ng Diyos upang kami po ay makapagbunga na sagana, magbigay po ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Darating din po yung pagkakataon na aangat pa po sa aming mga kasalukuyang trabaho. Hindi po namin gagamitin yung aming pagka-Iglesia ni Cristo sa aming sariling kapakanan. Darating yung panahon na iiwan kami ng aming mga magulang. Pero dahil naging matibay po yung pundasyon namin, yung pananampalataya namin, masasabi namin na bilang magkakapatid sa laman pati sa pananampalataya, hindi po kami lalayo sa aral ng Panginoong Diyos. Mananatili po kami sa pagsunod at nakakatiyak po kami na ano man po ang mangyari, magkakasama po kaming huharap sa mga pagsubok, sa ligaya, sa hirap. Magkakapatid po kami na tatapusin po namin ang aming takbuhin. Kung dumating man po ang panahon na kung sino man sa amin pagpahingahin na po ng ating Ama, titiyakin ko po na kami maninindigan na maging mga mabuting mga alagad ng ating Panginoong Diyos. At hindi po kami hihiwalay sa aming kahalalan. Mananatili po kaming mga Iglesia ni Cristo. Mananatili po ang aming pag-iibigang magkakapatid. Sa gayon po ay makatitiyak kami magkakapatid na magtatamo ng kaligtasan pagdating po sa araw ng pag-uko.